Sabi mo hindi tayo maghihiwalay. Sabi mo, magkasama nating haharapin ang mga kaaway natin. Mas safe kung mag-isa ko lang silang haharapin, sabi ni Lucas sa kanya. Lucas! Iiwan lang kita saglit. Muntikan ka na namang mapahamak, di ba? Singhal nito sa kanya. Yun na nga, Lucas eh. Kapag hindi kita kasama, napapahamak ako. Feeling ko hindi ako ligtas. Bakit mo ko basta na lang ipagkakatiwala sa kanila? Matagal na kami magkaibigan ni Lucas. Alam niyang hindi ka namin pababayaan. Dinig niyang sabi ng gwapong lalaki na kanina pa naghihintay sa kanya sa loob ng van. Gaya ng mga kasamahan nito, waring inip na rin ng mga ito. Napalunok siya. Ipagkakatiwala siya ni Lucas sa mga sangganong to. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Masungit na sabi niya sa gwapong lalaki saka muling bumaling kay Lucas. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Napipikong sabi nito. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong buhatin at ipasok sa loob ng van. Bago pa siya makapagprotesta, nakalak na ang pinto. Ilabas niyo ako dito! Sigaw niya. Ngunit sa halip na pakinggan siya ng mga ito, mabilis na pinasibad ng mga ito ang sasakyan. Mga walang hiya kayo! Nilingon siya ng gwapong lalaki. Dinig niya Alejandro ang pangalan nito. Will you please keep your mouth shut? Masakit sa tenga yung boses mo. May sarkasm sa tonong sabi ng lalaki. Saka isinandal ang ulo sa upuan. Ipinikit ang mga mata. I'm tired. Gusto kong matulog kaya pwede ba manahimik ka? Ngunit mas lalo niyang nilaksan ang boses niya. No! Ibaba niyo ako rito, mga hayop kayo! Sigaw niya. Tila napiko ng gwapong lalaki sa kanya. Hinawakan nito ang isang braso niya at galit na galit siyang tinignan. Kapag hindi ka nanahimik, puputulan kita ng dila. At wala akong pakialam kung magalit man sa akin si Lucas. Baka nga ikatuwa pa niya na gawin ko yun eh. Dahil sa totoo lang, ayaw rin na ng babaeng maingay na gaya mo. Madilim na madilim ang anyong sabi nito sa kanya. Bigla tuloy siyang natahimik. Binitawan nito ang kamay niya saka muling umayos ng upo, pinikit ang mga mata. Napalunok siya. Tingin niya hindi ito nagbibiro. Nakita niya mula sa rearview mirror na bahagyang napangisi ang driver. Tinignan niya ito ng masama. Tila napapahiya naglaho ang mga ngiti nito. Napaiyak siya sa inis. Hindi siya makapaniwalang gagawin ito sa kanya ni Lucas. Gusto niyang sumigaw sa sobrang inis na nararamdaman. Ngunit natatakot siyang baka nga tutuhanin ng gwapong lalaki ang banta nito sa kanya. Inis pala si Lucas sa mga babaeng maingay ha. Kaya pala napaka-sophisticated ng Sarah na yun. Pero nasa loob naman palang kulo. Baliw pa. Nagmamaktol ang kalooban niya. Di niya namamalayang unti-unti na pala siyang nakatulog. Pagising niya, nasa loob na siya ng isang malaking mansyon. Tamara, ikaw nang bahala mag-asikasok sa kanya. Doon mo siya patulugin sa guest room sa tapat ng kwarto ko. Utos ng gwapong lalaki. Sa napakagandang babaeng sumalubong sa kanila, nakita niyang tinignan siya mula ulo hanggang paa ni Tamara, na waring gustong ipagkumpara mga itsura nila. Napatunong tuloy siya sa sarili niya kung may something ba ito at ang gwapong lalaki. Babae siya kaya alam niya ang itsura ng babaeng nagsiselos. At unang tingin pa lamang niya kay Tamara, nakita na kaagad niya ang selos sa mga mata nito. Hindi mo ko kailangan pagsilosan, miss. Sayong-sayo ang Alejandro mo. May boyfriend na ako. Di nakatiis na sabi niya nang ihatid siya nito sa guest room. Bigla namang namula mukha ni Tamara. Sino namang may sabi sa'yong pinagsisilosan kita? Saka wala naman akong karapatang magselos kung sakali man. Wala naman kaming relasyon ni Alejandro. Talaga ba? Bakit parang hindi yun na nakikita ko? Sabi niyan tinignan nito na matiim. Di pa ako nagkakamali ng hinala ko, miss. May something ka sa kanya, no? Ani ang umiral na naman ang pagkamarites niya. Umiwas ng tingin si Tamara sa kanya. Napangiti siya. Anyway, kung ano man ang nararamdaman mo, it's none of my business. Pasensya na sa pagiging chismosa ko, ha? Ang totoo, gusto ko lang libangin ang sarili ko. Medyo stress kasi ako sa mga nangyayari sa buhay ko lately. Kumunot naman ang noon ni Tamara. Naupo siya sa gilid ng kama, saka napabuntong hininga ng malalim. Mahabang paliwanag pero nanganganib ang buhay ko kaya dinala ako dito ni Alejandro para itago. May gustong pumatay sa'yo? Gulat na tanong nito sa kanya.
Tumango siya. Bakit? Mahabang kwento, masyadong complicated. Siguro sa ibang pagkakataon, baka sakaling makwento ko sa yung buong buhay ko. Basta, gusto ko lang i-assure sa'yo na hindi mo ko karibal pagdating kay Alejandro. Wala nga kaming relasyon ni Alejandro. Giit nito sa kanya. Nagkibit balikat siya. Well, kung sakali mang magiging kayo, ngayon palang sinasabi ko na sa'yong ipanatag mo ang kalooban mo sa akin. Alam ko ang pakiramdam na nai-insecure sa ibang babae dahil pinagdaanan ko rin yan. Kaya ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa'yong wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Pwede mo akong maging kaibigan, okay? Ngumiti si Tamara. Salamat. Hindi inaalis ni Lucas ang tingin sa papalayong van hanggang sa hindi na niya ito makita ng kanyang mga mata. Nagmamadali siyang bumalik ng motel. Kailangan niya mailipat ng ibang matutulugan. Ito si Brianna at ang mga magulang nito. Nang puntahan niya si Brianna sa kwarto nito, ang ina nito nagbukas sa kanya. At binulungan siya nito na kausap ni Brianna si Leon sa telepono. Nilingon siya ni Brianna. Tumango siya rito bilang senyales na approve na sa kanyang ginagawa nito. Alam niyang susundin lahat ni Brianna mga payo niya. Kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay nito at ng pamilya nito kay Leon. Siguro naman matalino si Brianna para pag-isipan ang dapat sabihin at mga di dapat malaman ni Leon. Mataman siyang nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Hello? Damit, Brianna! Nasaan ka? Ramdam ni Brianna ang tinitimping galit sa tono ng pananalita ni Leon. Nag-aalala na ako sa'yo. Saan ka ba nagpunta? This time, bigla ito naging malambing sa kanya. Miss na kita. Napaismid siya. Kilalang kilala na niya si Leon, kaya hindi na siya nahirapan. Nabasahin ang naglalaro sa utak nito. Alam niyang pinasasakay lamang sa iya nito kagaya ng ginawa nitong pagpapasakay kay Savannah at sa ibang tao para makuha kung anong nais nito. Hindi naman ako galit sa iyo, Han, sabi pa nito sa kanya. I'm sorry kung napagsalitaan kita ng kung ano-ano. Masyado lang maraming problema sa office kaya napagbuntunan kita ng sama ng loob. Pero babawi ako sa iyo. Nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Promise, hindi kita sasaktan. Please, forgive me. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Napakagatlabi siya. Di na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Di siya dapat na magpatangay sa matamis nitong pananalita. Nilingon niya si Lucas na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Sinenyasan siya nito. Tumango siya rito sa napalunok habang binubuo sa utak ang lahat ng sasabihin niya kay Leon. Kailangan niya magpakatatag. Kailangan niya itong maunahan bago pa siya nito mapatay. Pinaiikot siya ni Leon. Mas paiikutin rin niya ito. Miss na rin kita, Leon. Parang bahagya pa siyang pumiyok. Nang pakawalan niya ang salitang yun. Totoo namang namimiss niya ito sa kabila ng lahat. Di pa rin naman nagbabago ang nararamdaman niyang pagmamahal para dito. Ngunit alam niyang wala nang patutunguhan niyon. Hindi na siya papayag na magamit itong muli. Nasaan ka ba? Susunduin kita, tanong nito. Nahihirapan na akong wala ka. Hindi ako sanay na wala ka dito sa bahay. Dagdag pa nito. Magaling talaga magpaikot ng mga babae itong si Leon. Anang isip niya, habang nakikinig sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Alam na alam niyang pawang mga kasinungalingan lang ang lahat ng iyon. Bukas na lang. Pagod na ako ngayon, sabi niya rito. Tatawagan ulit kita bukas para sabihin sa iyo kung saan tayo magkikita, sabi niya saka ini-off ang kanyang telepono. Bukas ng madaling araw, sasabihin ko sa iyo kung saan siya tatagpuin. Dinig niyang sabi ni Lucas sa kanya. Tumango siya. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari, ngunit desidido na siya natapusin ang masasamang plano ni Leon. Kailangan na nilang magtuos. Napayukom ang mga palad ni Leon. Alam niyang masyadong matalino si Brianna para maniwala ng basta-basta sa kanya. Kailangan maging maingat siya dahil hindi niya alam kung ano tumatakbo sa utak nito ngayon. Pihadong may pinaplano ito laban sa kanya, kaya bigla na lamang siyang tinawagan. Ngunit titiyakin niyang uunahan niya ito kung ano man ang binabalak nito. Nagtungo siya sa wine bar ng kanyang bahay, kumuha ng alak. Hindi kasi siya makapag-isip na maayos kapag hindi siya umiinom. Naiinis siya kay Brianna. Kung hindi siya nito kinalaban,
Hindi naman sila aabot ng ganito. Pero nagiging pasaway na rin ito sa kanya. Hindi gaya ng dati na sunod-sunuran lamang ito sa bawat ipinagagawa niya. Ano bang pinagmamalaki ng babaeng yun? At pati siya gustong kalabanin. Kailangan niya maging matalino. Hindi pwedeng magpadalos-dalos siya dahil may hawak itong alas laban sa kanya. Kasalanan niya kung bakit masyado siyang naging kampante. Iniwan lang niya sa bahay ang mga mahalagang dokumento na magagamit nito laban sa kanya. Pero mas matalino siya kaysa dito, kaya hindi siya maiisahan ng babaeng iyon. Hindi makatulog sa pag-iisip si Lucas, kung kaya tinawagan niya si Savannah. Ilang sandali rin bago sagutin nito ang tawag. Wow! Naalala mo pa rin pala ako, sabi ni Savannah, na obvious na masama pa rin ang loob sa kanya. Savannah, alam mo naman kung bakit ko ito ginagawa, di ba? Gusto lang kitang protektahan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa'yo, kaya kahit ayoko sanang hindi kita katabi sa pagtulog, tinitikis ko ang sarili ko. Mas secure lang ang kaligtasan mo. Mahabang paliwanag niya rito. Alam ko naman yun eh. Pero sana sabay nating hinarap to. Sabi ko naman sa'yo, kaya kong alagahan ang sarili ko, pero ayaw mo kong pagkakatiwalaan. Nagtatampong sabi nito sa kanya. Pagtatalunan pa ba natin to, ha, Savannah? Nag-aalala lang ako sa'yo. Halos paanas lang nasabi ni Savannah sa kanya. Mas panatag ang loob ko kapag nakikita kita. Kapag kasama kita. Humihikbing sabi nito. Para tuloy gusto niyang mag-guilty na inalayo niya ito sa kanya. Ngunit mas mapapanatag siya at makakapag-isip ng maayos kung alam niyang hindi niya kakailanganing isipin ang safety ni Savannah. Pansamantala lang naman to. Tatapusin ko lang ang lahat ng mga problema. Kapag naayos ko ng lahat, susuntuin kita dyan. Pangako niya sa babae. Di lang naman ikaw nahihirapan. Maski ako miss na kita. Malambing na sabi niya rito. Ingatan mo ang sarili mo ha, sabi ni Savannah sa kanya. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Saka maski kay Brianna, huwag kang basta-basta magtitiwala. Bili nito sa kanya. Baka kasi biglang bumigay yun kapag kausap na niya si Leon. Don't worry, nag-iingat naman ako. Yung sarili mo ang ingatan mo. Ano nga palang kinain mo kanina? Hipon, tsaka mushroom soup. Ikaw, burger lang. Huwag kang masyadong kain ng kain sa mga fast food. Hindi maganda yon. Saan na matapos na to para maipagluto kita kahit paano? Bahagya siyang napangiti. Hindi marunong magluto si Savannah pero nakikita niya kung paano ito mag-try na mapasarap ang niluluto para lang ma-impress siya. Ito yung isang katangian na una niyang nagustuhan dito. Ramdam niya kung paano ito magmahal. Ibinibigay nito ang lahat kasi hodang wala nang matira para sa sarili. Kaya siguro madali silang umibig sa isa't isa dahil magkapareho sila kung magmahal. I love you so much, Savannah. Sabi niya rito. Miss na niya ang yakap nito at mga halik. I love you so much din, Lucas. Buong pagmamahal na tugon nito sa kanya. Nakangiti nang bumalik sa higaan si Savannah na wala na ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya kanina para kay Lucas. Alam naman niyang ginagawa lamang ito na lalaki para sa kanyang kaligtasan. Gusto lang siya nitong protektahan dahil mahal na mahal siya nito. Hindi na siya nagdududa sa pagmamahal nito sa kanya. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata at inimagine na lamang na magkayakap sila ni Lucas habang natutulog. Hinahanap-hanap ng ilong niya ang amoy nito. Hindi na nga yata siya sanay matulog na hindi ito katabi. Sinong mag-aakala na magmamahal siya muli ng ganito? Akala niya noon, hindi na siya iibig pa pagkatapos ni Leon. Pero heto, in love siya kay Lucas. Sa bagay, sino ba namang babae ang hindi iibig dito? Tall, dark and handsome. Matalino at higit sa lahat, tapat kong magmahal. Malas lang ni Sarah dahil pinakawalan pa nito ang isang gaya ni Lucas. Napabalikwas siya nang may marinig ang mahihinang kaluskos mula sa kung saan. Kahit bukas ang aircon, pinagpapawisan siya. Kinakabahan siya at natatakot. What if kasabwat naman pala ni Leon o ni Sarah si Alejandro? Bumangon siya at dinampot ang flower vase. Parang may naglulundagang mga daga sa dibdib niya habang nakikiramdam. Napakunot ang noo niya na mapagtangtong sa labas ng kwarto nang gagaling ang kaluskos. Natrain na siya ng husto na maging matalas ang pandinig, kaya kahit na mahina ang ingay naririnig niya. Lumapit siya sa bintana at sumilip.
Kahit medyo madilim, nababanaag niya ang figura ng isang babae. Bigla niyang naisip si Sarah. What if nasundan siya nito? Naghanap siya ng pwedeng maging daan kung saan siya pwedeng lumabas. May nakita siyang gunting sa drawer. Lakas loob siyang lumabas ng kwarto at mabilis na inumang ang gunting sa likuran nito. Sabay buhay ng switch ng ilaw. Sabay pa silang nagkagulatan ng babae. Tamara! Ani ang napatingin sa hawak nitong isang plato ng prawns. Namumula mukha na napayuko ito. Nagugutom kasi ako eh. Huwag ka nalang maingay ha, sabi nito sa kanya. Munti ka na kitang masaksak sa ginagawa mong yan. Hindi ka naman siguro pagagalitan ni Alejandro kung gagalawin mo mga pagkain, no? Sabi niya rito. God, muntik na akong makapatay ng dahil lang sa isang platong sugpo. Bakit ka naman kasi may dalang panaksa? Takang tanong nito sa kanya. Wala naman dito ang kaaway mo. Pasensya na, masyado na yata akong paranoid. Sige, kumain ka na, sabi niya rito. Inaanto ka na ba? Gusto mong sumama sa akin sa rooftop? Tanong nito sa kanya. Sa rooftop? Doon kasi ang kwarto ko eh. Maikling paliwanag dito sa kanya. Saka pumanik na pa itaas. Sumunod na rin siya dito. Nakita niyang maliit na kwarto sa itaas. Napayakap pa siya sa sarili nang salubungin siya ng malakas na hampas ng hangin. Wow, ang sarap pala dito sa taas ha. Di mo na kailangan mag-aircon. Eh bakit nga pala dito ka? Masyado mahabang kwento. Ang totoo, pag-aari namin dati ang mansyon na to. Hanggang maisanla ni Papa sa bangko. Pagkatapos yun, binili sa bangko ni Alejandro. Mukhang interesting ang kwento mo ha, sabi niya sa babae. May pait sa mga labing napangiti ito. Kinakabahan pumasok si Brianna sa loob ng coffee shop kung saan sila makikita ni Leon. Kauupo pa lang niya, natanawan na niya ang pagdating ni Leon. Nangako sa kanya si Lucas na hindi siya nito pababayaan, kaya panatag na ang kanyang kalooban. Huwag na huwag rin daw siyang papahalata para maging smooth ang takbo ng plano nila. Mas lalong huwag siyang magpapadala sa emosyon niya. Brianna! Sabi ni Leon na humalik pa sa kanya. My God! I miss you so much, Brianna! Sabi nitong humila ng bangko at naupo sa tabi niya. Bumalik ka na sa bahay. Ayusin natin ang kung ano mang problema. Pilit ang ngiting pinakawalan niya. Kung hindi niya kilala si Leon, baka maniwala pa siya. Pero alam niyang pinasasakay lamang siya nito ngayon, kaya di siya dapat maniwala. Namimiss na rin kita, aniya. Ang totoo may nararamdaman pa rin naman siya talaga dito. Umiwas siya ng tingin dahil pakiramdam niya, kayang-kaya nitong bilugin ang utak niya. Umuwi na tayo, sabi nitong ginagap ang mga kamay niya. Ngunit mabilis niya yung binawi mula dito dahil pakiramdam niya na papaso siya. Leon, ano nangyari? Tanong niya. What do you mean ano nangyari? Hindi nga ba humingi na nga ako ng sorry sa'yo? From now on, iiwasan ko na ang Sarah na yun. Let's start all over again. Kung gusto mo, mag-abroad tayo. Diba gustong-gusto mo makapasyal sa Europe? Aayusin ko ang visa mo para makapamasyal tayo doon. Pakiramdam niya, nauubusan siya ng sasabihin dahil muli na naman siya nitong natatangay sa mga pangako nito. God, kailangan niya magpakatatag. Kailangan niya maging matalino. Yeah, kung magandang ideya nga yun, sabi niya rito, bagamat halata sa kanyang mga mata ang lungkot na nararamdaman. Nagtatalo ang puso at isipan niya kung kaya nga ba niya itong ipagkanulo. Pero kung magpapaloko siya dito, manganib ang buhay niya. Mahal na mahal niya ito, ngunit mas mahalaga ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Besides, it's no use na magpapaniwala pa siya sa mga pangako nito. Alam naman niyang pinasasakay lamang siya nito ngayon. Nagulat siya na naglabas ito ng isang engagement ring. Malaki ang diamond nun at halatang mamahalin. Will you marry me? Tanong nito sa kanya. Napalunok siya. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Napakagaling naman itong humakting dahil pati siya napapaniwala na nito. Matagal ko na talagang balak to, Brianna. Actually, bago ka umalis, gusto ko nang sorpresahin ka. Pero na-misinterpret mo ako. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. I can't live without you. Saka kaya naman ako nagkaganito. Para rin sa'yo. Para sa future nating dalawa. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba?
Hindi siya makasagot. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Unti-unti nang pumapatak ang kanyang mga luha. Parang gusto na niyang mag-back out sa mga plano nila ni Lucas. Baka naman nagkakamali lang siya. Baka naman totoo nagbago na nga si Leon. Baka paranoid lang siya. Baka hindi nito magagawang pagbalakan siya ng masama at patayin.